Lakers nagdesisyon na sa trade deadline. Priority si DeJounte Murray, Curry nagbabala sa pinagbago ni Kuminga, at totoong dahilan sa pagbenta ng Mavericks. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. Click lamang ang link sa comment section. Or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Ang NBA ay official nang inaprobahan ang sale ng Dallas Mavericks. Habang hindi na siya ang majority owner ngayon, at inamin na ang bagong team governor na si Patrick Drummond ay ang mayroong huling salita, si Mark Cuban ay hindi naman aalis patungo sa kahit saan. Ito ay isang partnership, hindi sila mahilig sa basketball, hindi rin ako tunay na real estate people. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ko ito, ayon kay Cuban. Pwedeng lumago ang pera ko dito. Sa panahong pinapirma ko ang ibang tao. Halata, tunay akong nananabik patungkol sa lahat, ngunit ito ay isang magandang partnership. Patuloy ni Cuban. Ang NBA ay pumayag sa benta, sa kontrolang interest ng Mavericks mula kay Cuban, patungo sa pamilya ni Miriam Anderson at Steven at Patrick Drummond sa araw na ito. Ang pamilya na siyang nagpapatakbo sa Las Vegas Sands Casino Company, binili ang bahagi sa team sa halagang $3.5 billion. Ang studo sa Texas ay laging kaibigan para sa aming pamilya, at hangad naming suklian ang kabutihang iyon, ayon kay Adelson. Ako ay nananabik para gumugol ng panahon na sumuporta sa team at makilala ang iilang miyembro sa kanilang passionate fanbase. Kahit saan mayroon kaming business presence, ang aming top priority ay palakasin ang aming team member na ma-engage kasama ang local community sa makulay na pamamaraan. Hangad kong dalhin ang parehong commitment patungo sa Dallas at sa Greater DFW area. Unang binili ni Cuban ang Mavericks noong 2000 sa halagang $285 million. Sa ilalim sa kanyang leadership, salamat na rin sa malaking run ni Dirk Nowitzki sa team, ang Dallas ay nagawa ang lahat ng playoffs at naipanalo ang unang NBA title. Ito ay hindi pa naging malinaw, kung iilang piraso nga ba ang matitira ni Cuban sa bentang ito, ngunit ang Mavericks ay huling nagkakahalaga ng $4.5 billion ayon sa Forbes. Ito ang pagkakaroon sa kanila na naging 7th most valuable franchise sa liga, na may $3 billion sa likod ng Golden State Warriors sa top spot. Dati na noon pang sinabi ni Cuban na gusto niyang ilipat ang Mavericks at ialis ito sa American Airlines Center patungo sa panibagong arena, sa gitna ng resort at casino sa paparating na hinaharap. Ito ang magpapaliwanag sa partnership kasama ang Las Vegas Sands, ang largest casino company sa buong mundo. Ang sports betting at casinos, gayunpaman, ay ang mga illegal na gawain sa lugar ng Texas. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ang Los Angeles Lakers ay naging hindi consistent sa seasong ito, ngunit ang GM na si Rob Pelinka ay aktibo na ngayong naghahanap ng pagbabago. Buwan ang lilipas, bago pa man ang February's trade deadline, merong mga iilang panahon para gumawa ng hakbang at ang Los Angeles Lakers ay ganap ng napagmay-ari ang plano, kung paano nga ba mapapa-improve ang team. Dahil ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN, ang Lakers ay focus ngayon ang mabilis at athleticism player para paligiran si LeBron at Davis. Ang Lakers ay nasa track sa bottom 5 finish sa West bago pa man ang series sa mid-season trades, isang bagay na mabago nila ang season. Matapos silang mag-advance sa Western Conference Finals, merong pag-asang ang Lakers ay malaking tsansang makukuha ang parehong Magic sa seasong ito. Ngunit tila tanaw na kakailanganin nila ang another set of trades kung gusto nilang magiging tunay na contender sa West. Sa ngayon wala pang mga deals ang naganap sa Lakers. Ngunit ang inconsistency sa paglalaro ni D'Angelo Russell, at sa nagkakaedad na pangangatawan ni LeBron James ay ang nagbigay ng sapat na rason para gumawa ng pagbabago. Ngayon, ang tanging tanong ay kung sinong manlalaro nga ba ang kanilang target para isalba ang kanilang season. Si LeBron ay gumawa ng nakakagulat na pag-amin. Noong Martes si LeBron James ay binukang bibig ang iilang disillusion patungkol sa kung paano nga ba nahihirapan ang Lakers sa West standings. Dahil kasunod ang blowout loss laban sa Celtics, siya ay binunyag na ang Lakers ay hindi malapit sa pagiging contender sa ngayon. At dinagdag na ang lahat ay kailangang gumawa ng paraan bago pa man mahuli ang lahat. Bilang isang superstar sa kanyang 21st season, alam ng lahat na si LeBron James ay ligtas mula sa chopping block, at si Anthony Davis ay hindi rin naman malilipat patungo sa kahit saan, bilang ang kanyang top sidekick.
Maliban sa dalawa, marahil ang young guard na si Austin Reaves ay mga untouchable sa Lakers. Sa seasong ito, kasama ang rating na tanging 119.9, ang Lakers ay nakarank sa 24th sa offense sa lahat ng NBA team at naging 17th sa team scoring kasama ang average output na 114.1. Kaya sa ngayon, ang Lakers ay kailangan ng iilang scoring, lalong-lalo na, kailangan nila ng more perimeter shooting, para makagawa ng space sa floor sa paligid ng star-studded frontcourt. Ang trade market ay walang katiyakan sa seasong ito. Bilang mga koponan sa paligid ng liga, minonitor nila ang sitwasyon sa Toronto at Chicago. Ang Lakers ay nakatuon rin ngayon sa Atlanta Hawks. Dahil ayon sa latest reports, ang Hawks guard na si DeJounte Murray ay ang nag-emerge ngayon bilang ang kanilang premier trade candidate sa season, at siya ay isang perpektong angkop sa LA bilang young at athletic two-way guard. Sa katunayan, sa seasong ito, siya ay nakakapag-average ng 20.2 points, 5.3 assists, at may 4.5 rebounds per game sa kanyang 45.8 shooting. Ang another candidate ay si Zach LaVine. Ang halaga ni LaVine sa court sa seasong ito ay tumama sa malaking pagbabago sa Bulls, na kung saan ang team ay naglalaro habang wala ito sa lineup, ngunit hindi maitatanggi na ang kanyang scoring, shooting at athleticism, maging ang kanyang sukat at depensa ay karagdagang boost na mapa-improve ang ibang areas sa court para sa Lakers. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sino kaya ang nararapat sa Lakers? Sa kabilang banda naman, si Stephen Curry ay nag-issue ng strong statement kay Jonathan Kuminga, matapos natalo ang Golden State Warriors sa Denver Nuggets. Si Curry ay sinabing si Kuminga ay nakapagbigay ng huge boost para sa Warriors sa both sides sa ball. Na para kay Curry, pinag-usapan namin to ng labis. Siya ay naglalagay ng pressure sa rim, na itama ang mga open shots. Sa depensa, siya ay naiintindihan ang lahat sa area na ito, kung paano nga ba gamwardya sa on and off the ball. Siya ay tanging naglalaro sa magkaibang pace, at nakakatuwang panoorin ito. Tunay, nakapagbigay ito ng labis sa amin. Kami ay nagsimulang nakahanap ngayon ng chemistry para makahanap ito ng lugar sa bola. Kung paano namin atakihin ang basket at siya, na gamitin ang kanyang pagiging athleticism at abilidad na maglaro sa one-on-one kung kakailanganin. Ngunit, siya rin ay nakakapaglaro sa Warriors basketball, binabasa at mag-react sa mga bagay. Siya ay mas naging mahusay ngayon, kaya siya ay naging labis para sa amin. Ang Warriors ay naging 15-15 win-loss record sa season. Sila ay nakarank sa 10th place sa Western Conference standings. Si Kuminga ay nakakapag-average ng 12.5 points, 3.8 rebounds at 1.2 assists. Ngunit ang Warriors ngayon ay nagmula sa 5-1 record nitong huling 6 nilang laban. Sila ay hanap na maka-bounce back laban sa Miami Heat sa paparating na Biyernes. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa halaga nitong ni Kuminga? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.